Sumainyo ang Panginoon, ang liwanag. Yun po tanda natin ngayon, kapanahonan ng Kapaskuhan, ay higit sa lahat huwag natin kalimutan ang tala, ang tala na gumabay sa mga pantas upang makita si Jesus ang tagapagligtas ng sanlibutan. So kaya po mamaya mayroong lightning of Christmas light doon sa munisipyo. Pagbubukas ng liwanag na walang iba kundi si Jesus. Tayo ay tunay na maliwanagan. Alam niyo, bahagi ko na nakita natin sa Ebanghelyo na itong dalawang bulag na ito ay nagpahayag kay Jesus na sila ay pagalingin niya. Kaya anong sabi ni Jesus? Mangyari nawa ang nais ninyo, nang sila ay makakita, maliwanagan, magkaroon sila ng mga mata na siyang tatanglaw sa kanilang partido sa daigdig na ito. Mahirap ang maging bulag. Mahirap ang maging bulag. Siyempre, hindi naman natin naranasan ang maging bulag. Pero umikit lang kayo, ay malalaman ninyo kung gaano kahirap yung bulag. Hindi nyo maintindihan kung saan kayo patutungo. Pero ang dulot na Jesus ay liwanag. Kaya yun naman yung makita natin. Bagaman ngayong panahon na ito, sabi na natin maraming bula ang propeta. Marami ang nai-scam. Bakit? Akala natin yung mga liwanag. Kaya nai-scam tayo. At pagkakataon, tayo lang isa sa mga maraming nai-scam sa Asia. Tayong mga Pilipino. Siguro sapagkat akala natin maliliwanagan tayo. Akala natin ay magiging maayos yung ating buhay sa pagtitiwala. So, pagkakataon, mayroon pang sabi nga, mag-ingat kayo na huwag kayong pagugoyo. Kaya, napakahalaga na makita natin, ito yung tinuturo ng ating pananampalataya. Ito yung tinuturo ng ating pananampalataya. Kaya nung sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya pagkakataon, kumisan mo kasi, nandiyan yung katotohanan, pero sabi na natin, tayo ay selective. Ang gusto lang natin makita, yung nakikita natin. Yung mga ibang bagay, bagaman yun ay bahagi ng katotohanan, ayaw natin tignan. Bakit? Ayaw natin makita eh. Pero nandiyan. Pero ba't hindi mo nakikita? Kasi, ay, sabi nga natin, ini-ignore mo. Pero yung katotohanan, mananatiling katotohanan niya kahit na walang naniniwala. Hindi nahulugan na sapagkat marami naniniwala, yun ang katotohanan. Pag-ingat tayo. Kasi kung minsan, tayo ay napapadala lamang sa agos ng daigdig na ito. Maraming naniniwala, akala nila yun ang katotohanan. So bahagi yun, well, sabi na natin, kasi yung katotohanan, yung liwanag, hindi demokrasya yan. Hindi demokrasya yung katotohanan. Hindi demokrasya yung liwanag. Kapag sinabi mong liwanag yan,
Kahit nag-iisa yan, liwanag yan. Yung demokrasya, ano yun? Kung sino yung marami. Kung sino yung marami, yun ang liwanag. Pero hindi. Kaya anong komisyon nangyari? Well, kapag pinag-usapan natin yung politika, yan ang gusto ninyo. Pero hindi na mahulugan na hindi liwanag. Maaari din hindi. Kaya pag sinabi natin liwanag, sigurado natin ay ilalagay tayo sa kaayusan. At paano natin makita yung liwanag? Kinakailangan na makita natin si Jesus. Kasi yung ibibigay ni Jesus liwanag. Hindi tayo lulukohin ni Jesus. Yung ibinibigay niya, hindi yung kung ano lang yung gusto mo. Kaya kung minsan, yung iba nagtatampo sa Diyos kasi nga, ano yung gusto lang niya. Yung gusto lang niya, hindi yun ang kabuuan ng kaliwanagan. Yung kabuuan ng kaliwanagan, may mga bagay na hindi mo gusto, pero kinakailangan mong makita. Kasi, yun ang liwanag. Bahagi yun. Kapag nakita natin yung liwanag, sigurado natin, makikita natin yung kadiliman. Kaya, titingnan natin sa ating pagkilos. At yun ang panyaya na binibigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Yan nais na ituro ng ating Panginoon Jesucristo sa bawat isa sa atin. Nanawa, sa pamagitan ng ating pag-iugnayan kay Jesus, tunay natin makita yung liwanag. Kasi yung dulo na Jesus, kaliwanagan, hindi kadiliman. Ayaw na Jesus natin, binubola lang tayo. Kaya, bagamat may mga pagkilos natin sa daigdig na ito na maaaring hindi magdudulot sa atin ng kagustuhan natin, pero yun yung liwanag. At kinakailangan natin tanggapin ang mga bagay na ito. At yun ang sana po, ipanalangin natin sa harapan ng buong Kapal. Kinakailangan natin una at higit sa lahat, hanapin natin sa Jesus. Pangalawa, kung talagang nasa atin sa Jesus, sigurado na doon ang liwanag. Kasi kapag sinabi mo na natagpuan mo si Jesus, pero ikaw ay nasa kadiliman, ay baka hindi si Jesus ang natagpuan mo. Bahagi yun. Akala mo lang si Jesus yun. Pero hindi talaga si Jesus yun. Bakit? Nanatili ka pa rin sa kadiliman. Nanatili ka pa rin sa kalokohan. Nanatili ka pa rin sa buhay ng kasalanan. At alam naman natin, yun ay nagdudulot ng matinding kapahamakan sa buhay natin sa daigdig na ito. Kaya, yun naman yung magiging check and balance natin. Kung talagang makita natin si Jesus, ay sigurado matatagpuan natin ang tunay na liwanag na dulot niya sa ating buhay. Kaya sabi na natin, pinakailangan talaga natin titingnan. Kasi baka mamaya hindi si Jesus ang nakita natin. At katulad nyo ng mga niya, marami. Anong sabi nga ni Jesus? Mag-ingat kayo sapagkat marami ang magpapanggap, marami ang mangguguyo, marami ang mangluloko na magpapakilala na ito na sila ay ako. Kaya tingnan natin, ang unang hakbang natin ay hindi sila yung malalim na ugnayan natin kay Jesus. Saan ko? Sa panalangin. Sa panalangin. Kaya napakahalaga yung pagdarasal.
Hindi lamang yung panalangin na inuusal natin, ngunit yung panalangin natin na tayo ay nagbibigay sa mga salita ng Diyos na napakinggan natin. At sigurado ho, no? Kasi kung nasa atin sa Jesus, hindi niya tayo binibigay. No? Katulad ng dalawang bulag na ito na nakakita ng liwanag.